libangan ay pati na ng buhay ng tao. Iba't iba tayo ng ginagawa sa ating libreng oras. May mga libangan na gumagamit ng mentalidad at ang iba naman ay pisikal na Kung ng kultura at tradisyon ang mga libangan ating ginagawa. At sa pagdaan ng panahon, may mga libangan na nalilimot ang tao. At sa pagtuklas ng makabagong teknolohiya, nag-iiba ang libangan kung saan ito ay nagiging mas moderno. Parte pa ba ng libangang Pilipino ang pagbabasa? Ikaw, anong libangan? Do you like listening to music? Are you into sports? Do you enjoy watching TV? Do you love sleeping? Are you fond of texting? Samahan niyo kami maglasin sa Why Not Reading? Our group conducted an interview to know if there are still Filipinos who would read during their free time. Hello, good evening po. Ano po yung pangalan niyo? Jovi Labusaw. Ilang taon na po kayo? 21 years old. Kung may trabaho po kayo, ano po yung trabaho? Receptionist dito sa Holy Family Dormitory. May tatanong lang po ako sa inyo. Ano po yung naisipan niyong gawin kapag wala kayong ginagawa? Ano po yung pastime niyo? Ayun, pag day off ko, mas gusto kong maglinis ng room. At the same time, maglaba kung may lalabahan ng tan. So, after nun, pag natapos ko na lahat, doon ko gusto mag-stay sa room kasi malinis na siya. At nagbabasa din ng novel, tulad ng romance, book. Kung nagbabasa po kayo, ano po yung mga mas prefer niyong basahin? Ano po yung kinds ng libro na mas gusto niyong basahin? Ayun. Paborito kasi magbasa ng libro. So, kahit anong libro can do. Pero, pinaka gusto ko, romance novel like Packet Book. So, hindi ko alam, pero yun ang kinahiligan ko eh. So, pagkatapos nun, parang naging collection ko na din siya yung mga nabasa ko mga romance novel. So, yun lang. Sige po, thank you po. Salamat din. Good evening, ate. Ano pong pangalan mo? GCM Guzman. Okay. Ano pong trabaho mo, te? Sa bahay. Sa bahay. Kapag ka po nakatambay ka lang, anong ginagawa mo? Nagbabasa ng paketbook. Yun lang? Wala ka na pong ibang ginagawa? Wala na. Basa lang ng paketbook. Ano po yun? Mga romance? Ganun. Yes. Bukod sa romance, ate, meron ka pang ibang binabasa? Wala na. Matagal na lang mahilig magbasa ng paketbook? Since kailan pa? I don't know, 5 years na. Sige po. Thank you, ate. Hi, kuya. Ano pong pangalan ninyo? Si Joshua. Hi, Kuya Joshua. So, pwede ko po bang tanongin kung student po ba kayo or working? Student. Anong year nyo na po ba? Fourth year high school. Fourth year high school. Sa Pedal Christian School. Pwede ko po bang malaman kung ano pong usually ginagawa nyo pag may libre kayong oras? Ang ginagawa ko lang, computer, tapos gitara. So, kuya, naranasan nyo na po bang parang bigla lang kayo nagbasa kapag may libre kayong oras? Kahit anong libro na binabasa nyo? Oo, minsan. Kasi mahilig din yung kapatid ko magbasa. So, na-influensyahan po kayo sa kapatid ninyo? Oo, minsan. Pagka talagang walang magawa talaga. So, anong libro naman yung nabasa nyo na po dati? Siguro yung pinaka-nabasa ko is learning how to sa math. Yan. Sa math? So, studies related po? Studies related. So, hindi pa po kayo nagbabasa talaga ng hindi studies related? Hindi pa eh. Hindi pa masyado. So parang nagbasa lang kayo dahil required, ganon, sa school? Hindi naman. Hindi naman. Gusto ko rin matuto eh. Gusto niyo pong matuto. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Pwede ka ba ma-interview? Sige. Ano pangalan mo? Monica. Edad?
17. Sige. Pag free time mo ate, anong ginagawa mo kadalasan? Kadalasan, nung pag nasa bahay ako, madalas nanonood lang ako ng TV. Pero pag nandito sa dorm, nagbabasa-basa. Ano yung mga binabasa mo? Yung mga, pinag-aaralan namin. Mga studies. Pero nagbabasa ka ba pag kailangan o kaya last time talaga? Kadalasan nagbabasa ako pag kailangan lang. Pero minsan, kapag talagang bored ako, hindi ako nakakanood or whatever, naghanap ako ng mga novels na pwedeng basahin. Saan ka naman ate bumibili ng mga novels mo? Actually, hindi ko binibili. Nanghihiram lang ako. Di kaya yung downloaded sa ebook. So, mga binabasa mo, novels. Ano pa mga ibang genre yung binabasa mo? About na sa academics na books na. Sige. Minsan magazines pala. Magazines din. Sige, thank you po. Based on the interview we had, 2 out of 4 of our interviewees still read during their free time. But if we critically observe, we can see that most of them are adults. This shows a lot about the attitude of Filipinos towards reading. Most children nowadays don't read, and if they do, they only do it because it is a requirement. Is reading only a thing for grown-ups? Given this, we wanted to know further if reading is really not popular among young people. So we conducted a survey on 50 people, where the majority of them are youngsters. A big number of them are fond of watching television and surfing the net, and the remaining read during their free time. According to an article from the internet, Philippines is a nation of non-readers. Do you believe in this? It's hard to tell that for a country who values education the most, only a few likes to read. Does this mean that our significance for education is not enough? 500 versus 15 pesos. Which one would you choose? Money is a very important thing for us Filipinos. It is something that we all treasure. This is why it is inevitable that we would always choose the cheaper one. In a choice of books versus food, internet, and many more, it is obvious that people will choose other more important things over books, which costs about 100 to 500 pesos each. The lack of the ability to buy books is one of the causes why the rate of readers in our country has declined. One more reason in decreasing number of readers is due to the latest technologies. People, mostly teenagers, are fond of using the internet and playing online games. Cell phone is also one of the reasons. People today enjoy texting. Ilan pa kayang Pilipino ang nagbabasa hindi dahil sa kinakailangan nila itong gawin, kundi ay gusto nila ito? Nakakalungkot isipin na sa isang bansa kung saan ang pagbabasa ay karaniwan, ngayon ito ay isa ng limot na libangan. Ang pagbaba ng antas ng mga tao nagbabasa sa Pilipinas ay nasasalamin sa kanilang mga ginagawa. Hindi ba ito ay nakakabahala? Sa paglipas ng panahon, hindi natin maiwasan na yung bagay na mawawala. Kung naman sana itong nangyari sa pagbabasa sa Pilipinas. Sana ay dumami pa ang tao katulad ni Ate Jovi na ginagawang libangan ang pagbabasa. Nagiging pakatandaan na ang pagbabasa ay isang mayamang gawain. Huwag nating hayaan na tawagin ng bansa na di nagbabasa ang Pilipinas. Ito ay ating paguhin at pagyamanin katulad ng mayamang We got long stories, short stories, art stories, sports
stories. Books about the wild, wild west. Yeehaw! We got fairy tales. Scary tales. We've even got some hairy tales. It's hard to choose which ones are best. So hard! We got silly books. Sad books. Good books. Bad books. They're all great in their way. But whichever one you choose, hey, you just can't lose. Come on and read a book.